All right. So I'd like to welcome everyone here dito sa Zoom. It's gonna be our day 4 ng ating challenge. I believe, I think sa'yo 'to Miss Ann 'no, Miss Ann Orduna, yung Orduña, yung iyong page yung kahapon, tama ba? Let me know in the chat. So parang wala ka yata kagabi. So I tried using my page for the demo, but that's okay. Tama ba? Let me know in the chat. Opo, wala kayo. Okay, good, good. So, may nagtanong kagabi which is I'm not sure kung nandito pa siya. But, I'd like to address yung question niya kagabi which is, kaya daw bang ma-trace or ma-check kung may bumili doon sa page mo using the messenger campaign? Puwede po siya. Actually, meron akong training na ginawa para do'n. If you go to, my website, I'm gonna share it here. If you go to digitalhomey.net and click mo yung forum. And then search mo dito yung MSAT, MSAT training or messaging sales attribution tracking. Messaging sales attribution. Nasaan na yun? Wala. O yung word na attribution. Ano nga ba yung keyword na sales or messaging? See all results na lang para makita. By the way guys, you can ask questions here, no? Sa anong tawag dito, sa forum natin. Ano ba makikita? Nagbago na yung ano natin. Hanapin ko lang guys para sa inyo MSAT kung tawagin. Or you can search it in Google. Sa forum kasi mahirap, ang dami na naka-post doon eh. So you can search in Google, sorry, in YouTube pala. Type nyo lang is MSAT. Kaya natin. Message sales attribution tracking. Ito siya. How to use MSAT messaging sales attribution tracking on Facebook ads. So, send ko sa inyo dito para mapanood ninyo. Okay, wait lang. Ayan. So, send ko sa inyo dito. Ito yung exercise din na gagawin natin tonight, which is yung tawag dito, how to track your conversions or yung bumili sa page po ninyo. No? So, nakikita naman lahat nung ano ko guys, no? Yung aking anong tawag dito, screen. Tama? Okay. So, for example, nag-launch ka ng messaging campaign and for some reason, ito si, let's say, ito si Beniz. Yan, si Beniz Javier, nagbumili sa akin. So what I'm gonna do is, I'm gonna go here and check the ad ID. Itong ad ID na to, yung 120-214-420, etc. Ang dulo niya, 0654. It's the same ad ID doon sa campaigns po ninyo. Okay, if you go here, naka-pause lang yung aking Facebook CTM leads na campaign. But if you were to go to the ad level, tapos pag nilagyan nyo ito ng, let's say, anong tawag dito? Halimbawa, itong
ad na 'to, nilagyan niyo ito ng ad ID. Saan niyo makikita yung ad ID? Dito po niyo makikita. Itong 3 dots na 'to, if you click that one, makikita mo dito ID. ID 120 blah, blah, blah. I-click mo lang 'yan, 'no, and then you click close. Tapos, sorry, ito kasi puwede mong i-ano 'tong pencil, eh. I'm not sure bakit ngayon hindi ko na siya ma-click. Basta i-click mo 'tong pencil na 'to kung ayan, double click pala. So, i-click mo yung pencil na 'yan, space, dash, tapos ipe-paste mo dito yung ad ID, 'no, and then publish. 'No, gano'n din ang gagawin mo sa lahat ng ad na meron ka. So, let's say for example ito, click mo 'to, edit, tapos click mo ulit yung 3 dots dun sa top right and then click mo yung copy, click mo yung close, tapos click mo yung pencil, dash, paste mo 'to dito, publish. And dapat lahat ng messaging campaign mo meron siyang gano'n for you to be able to check if kung saan siya galing na message or na ad. 'Pag pumunta ka dito, itong number na 'to, itong number na nilagay mo dito is pareho nung number na nandito. So halimbawa, ito si Venice Javier, bumili sa akin, naging customer ko siya. What I'm gonna do is I'm just gonna search this number, itong string of numbers na yan, doon sa ads manager ko. What I'm gonna do is I'm just gonna go here sa ad level and then I'm gonna type in the numbers na nakita ko doon sa messenger nung Facebook page ko. Pag tinype ko yun dito at kinilik ko yung search, lalabas automatically yung number na 'to, yung kung kaninong ad siya naka-attribute. So halimbawa, bigyan ko kayo ng example. So pag kinuha ko 'tong ad ID na 'to, cancel, 'yan. Tapos let's say ang dami niyo ng ads na tumatakbo, 'di ba? So i-ki-click ko 'tong ad yung sa ad level, so madami na siya, so hindi mo na malalaman 'yan. I mean kung isa-isahin mo napakarami niyan. So all you need to do is to go here, search and filter, paste mo lang siya dito, tapos instead na campaign IDs or ad set IDs, i-click mo yung add IDs. Pag kinilik mo yung add IDs, mape-filter siya, lalabas siya yung ad na yon doon sa search and filter mo. Okay, ngayon pag chineck mo tong ID na 'to at nag-match doon sa ID na nandito, pwede mo siyang ma-attribute yung sale na yung ad na 'to ang responsible in getting your sale or your purchase. Now, what you're gonna do next is, halimbawa itong user na 'to yun nga nag-reserve or DP, all you need to do is to click this one, order status. Kung bayad na, fully paid, and then fully paid. 'Pag ordered, yan puwedeng ganito, shipped or book kapag nasa e-com kayo. Ngayon naman sa lead stage, automatically intake talaga yan. I-click mo yung drop down menu, kapag kausap mo pa lang siya, then qualified naman, then you click qualified. If not qualified, ibig sabihin basurang lead, then you select not qualified. Now, yung lost naman, ibig sabihin kausap mo before, nag-inquire sa'yo pero sa iba bumili, masakit. So, sa'yo nag-inquire, sa iba bumili, lost yon. Ngayon, 'pag bumili sa'yo, naging customer mo siya, naging client mo siya, then converted. 'No, i-click mo yung converted and then click mo yung order status, kung paid naman siya, paid. Ngayon, lagyan mo dito ng peso sign, create order, click mo lang 'tong allow, 'no? And then lagyan mo dito magkano ba yung dineposit niya, 50,000 ba? 1, 2, 3. And then add description. Halimbawa, down payment or reservation. Reservation, kung item naman siya, o di let's say product A or kung anong product mo yung binebenta mo, and then create order. Ganun po yung gagawin ninyo para ma-attribute po yung sale dito kay Miss Venice Javier na customer ko, na magiging customer ko na pala dahil nagbayad na siya, kunyari lang. Then you can also ask for a GCash payment
pwede mo tong i-click yung add GCash and then i-type mo lang dito yung pangalan mo and then yung account number mo dito so that you can get paid via GCash account. Okay, and then you put a label, lagyan mo dito, sabihin mo dito, let's say, okay, let's say hindi pa siya customer, no? Bibili ako, ano, Sir, Sir Lawrence, bibili ako by, ano pa, by March, no? Kausapin ko lang yung misis ko. So, lalagyan mo dito ng add label, March prospect, no? Tapos, lagyan mo dito sa notes, sa add note, lagyan mo dito ng kakausapin pa yung asawa niyang 10, no? 10 yung asawa niya kaya medyo matagal makakausap yon. Gano'n yun, eh, pagka hindi naman pabili kakausapin yung asawa niya, eh, kaya lang 10 yung asawa niya kaya matagal yung usapan niyo. So, gano'n lalagyan mo ng notes tapos lagyan mo ng, reminder kung kailan mo siya ulit babalikan as, anong tawag dito, as leads, no? Kung kailan mo siya gustong i-follow up, pwede mo ilagay ng reminder na yan. Okay? Nagets po? Nagets po yung, anong tawag dito? Yung process where you can track people na bumili sa inyo or naging, anong tawag dito, nag-inquire sa inyo, ano ng status ng inyong usapan. Okay? Last training session, pwede po makahingi ng copy nun. Nandoon po sa dashboard po ninyo. Kung hindi nyo pa alam kung paano pumunta sa dashboard ninyo, punta kayo dito sa digitalhomey.net. No, I believe nag-send na rin po kami ng email sa inyo. Kung hindi nyo po natanggap, check nyo po sa spam folder, baka doon po pumasok. If not, dito sa forum, meron pong instructions on how you can be able to access your dashboard. Type nyo lang dito sa search dashboard. Click nyo po yan and then send ko po dito sa inyo para magkaroon kayo ng guide kung paano nyo bubuksan yung dashboard. Okay, and then you can use this promo code para ma-access nyo po yung dashboard. Okay? Same po ba sa services? Doon po sa peso sign? Yes. Services o kaya e-commerce, pwede yun. Sir, yung previous presentation, ayan, okay na, nasend ko na. Coach, out of topic, do you recommend that book Sell Like Crazy? Yes. No? This is more on sales funnel, more on ang tawag dito, more on how you funnel your leads so that they pay. By the way, guys, before I thought may kinalaman sa mga settings yung Facebook ads para bumili yung tao. And lately, I realized na hindi majority of why people buy, it's because of psychology behind things, behind selling. Kaya nga bumili ako ng mga libro na magbibigay sa akin ng wisdom to na magagamit ko sa advertisement. Ito. I also recommend this book, Cashvertising, so that malaman nyo paano nag-iisip yung tao para bumili sa inyo. How to use more than 100 secrets of ad agency psychology to make big money selling anything to anyone. Okay? Sabi dito, there are 8 ano yata yan? Nakalimutan ko yung ito. The life force of 8. Human beings are biologically programmed with the following 8 desires: survival, enjoyment, the enjoyment of food and beverages, freedom from fear, pain, and danger, sexual companionship, kaya nga yung Robos, di ba? Malakas bumenta. Comfortable living conditions, to be superior, winning, keeping up with the Joneses, care and protection of loved ones, social approval. So itong 8 na to is nandito sa libro na to. So if matitrigger mo yung psychology behind your product or your services, bakit
bakit is it reasonable for them to buy your product or services or to hire your services nandito sa 8 sinasabi dito sa book na 'to. Okay, so I highly recommend Cashvertising by Drew Eric Whitman. Also yung kay Alex Hormozi, puwede niyo rin bilhin yung libro na 'yan. So, yung Facebook ads, it's just a matter of tool lang si Facebook ads. It's just a tool, but in terms of why people buy, you need to have a deep psychology behind it, no? So, yun. Yung structure binibigay ko sa inyo, but outside of Facebook ads is this one, the how to sell your shit sa mga customers ninyo. Sorry for my French. Kailan po kami meron access sa dashboard? Lifetime po. Lifetime access, Sir Miss Neri. Okay? Yes, Miguel Burton, yung kay 100 million leads. Yan. Okay? So, let's go to the lesson for tonight. Yung how to anong tawag dito? To read your data. This is an actual data na nirarun ko for my campaigns, no? Ipakita ko na sa inyo para magkaroon kayo ng idea. So, this is a brand new campaign. Share ko lang dito sa inyo. Nag-start lang siya noong December. Last December, I spent about 5,000, if I'm not mistaken. 5,767. And I am optimizing for leads. By the way, for those of you here na hindi pa alam, I'm also a real estate agent na. So I'm trying to promote this one as my campaign, no? So right now makikita mo 32 leads yung nandito. 32 leads na yung na-acquire ko for the month of January, pero nag-start ako ng December. 2 leads lang yung na-acquire ko in terms of website leads, tapos 6 na leads for the messaging campaign and 1 for the website leads. So total of 6, 7, 8, 9. So 9 leads nung last December. So mataas ang cost per lead ko, lumalabas 5,767 divided by 9 leads. Ang cost per lead ko is 640 pesos, 0.77. So ang mahal kasi umpisa ko lang noon nagte-test pa lang ako. Up until now nagte-test pa rin naman ako. So move tayo ng January this month. Tingnan natin kung nag-improve yung leads ko. So 8,955 divided by 33 plus 6 plus 33 plus 1 plus 6, ilang leads yan? 40 leads ang pumasok. Pero maliban pa dito, meron pang mga messages na pumasok outside doon sa nakikita nyo dito sa results. So, hindi ito accurate. So, i-bump lang natin, gawin natin 45. Yan, so 45. So, 8,955.56 divided by 45 leads. Ayun, bumaba na siya. Last month, ang cost per lead ko is 640 ba kanina? 640 plus. Ngayon, ang average cost per lead ko is 199.01 or sabihin natin 200 pesos per lead. No? Then, ano nga ba yung, pag-usapan natin tonight is ano nga ba yung mga metrics na kailangan mong bantayan when you are optimizing for leads or lead generation campaign? Or even if sa ang tawag dito sa e-commerce campaigns po ninyo. Okay? This is how I structure my campaigns. All the testing is dito siya nangyayari. Okay? LP leads testing. Ang ibig sabihin ng LP, landing page leads testing. Ito namang isa, CTM leads testing. Kung nanonotice ninyo, bakit siya nakapatay? Because na-find out ko na yung click to message, or ibig sabihin lahat ng nag-i-inquire sa Messenger, basura, no? Parang makikita mo dito may mga inquiries ako na na ito si Quaim Ali. Parang hindi naman Pinoy, basura yung pumapasok. So pag check mo yung profile nila, ibang lahi.
So sabi ko basura yung pumapasok. Meron pa dito si Suruf Khan. Na pag kinilik ko yung profile nila, sabi ko hindi to Pinoy bakit gano'n? So yan. So kaya ako pinatay itong CPM. Ngayon nag-launch ako, nag-test ako ng bago, which is yung LP leads testing. It turns out maganda yung pasok ng leads, although hindi pa sila bibili talaga normally, gano'n naman talaga sa real estate. Then nakita ko na medyo quality naman yung pumapasok na leads na kausap ko. So, makikita mo dito sa ad set level, ang ginagamit kong structure is 100 pesos budget, 100, 100, 100. Makikita mo yung budget ko daily, puro yan 100. So, I tried 200. So, walang masyadong ano. So, makikita mo dito na may mga, pag minaksimum ko to, makikita mo dito may mga ad sets na may mga leads na pumasok. So, ito 15 leads. Yung iba is walang pumasok na leads. Ngayon, paano ko siya dinidecide na bago patayin? Unang-una, ang consideration ko is CPM. Pupunta ako dito sa plus sign, and then add other columns. Tapos, itabi natin tong CPM tsaka impressions. Ayan, magkatabi na sila. Impressions and CPM. Apply. So, yan ang una kong titingnan. Dapat umabot muna siya sa 1,000 to 1,500 impressions. So, puntahan natin itong ito. Kunyari itong number 2. Makikita ko dito na ang impressions niya is 1,938 na. Ang kailangan ko lang na impressions is at least 1,000 to 1,500. Nung makikita ninyo, nasa 19 na siya. So, halos, ano na siya, lumagpas na dun sa impressions na kailangan ko. Ngayon, dahil naka 1,900 na at ang kailangan ko lang is 1,000 to 1,500, wala pa siyang lead na pumapasok. Wala pang inquiry or leads na pumapasok. Pinatay ko na siya. Even if ang click-through rate niya is 1.5%. Okay? Ang ideal click-through rate mo dapat kapag may landing page ka or website is at least 1 to 2% or mas mataas pa. Makikita mo dito, may mga ad set ako dito na mas mataas sa 1%. So, meron akong 2%, 3%, 3.9%. So, pasok naman siya. But the problem is, I was able to anong tawag dito, get a good impression already. So, nag-spend na ako sa kanya ng total budget of 1,119 and walang leads na pumasok. So, pinatay ko na siya. Okay, ganun ko siya dinidesisyonan. Ganun ako mag-decide kung sino yung bubuhayin ko, sino yung papatayin ko. Ngayon, makikita mo rin dito, meron ding isang ad set na naka 1,011 reach. Tapos, asan na yan? 1,011 reach, asan na yung impressions niya? Ito, impressions niya is 1,255. Na-meet ko ba yung requirements, which is 1,000 to 1,500? Yes. Naka 1,255 na ako. So, pinatay ko na siya dahil walang kwenta. Ngayon, magtataka kayo kung bakit meron akong ad set dito na may 15 na leads na pumasok. Pero bakit siya nakapatay? No, bakit siya nakapatay? Merong 15 leads na pumasok. Tapos ang average cost per lead ko is 273. The reason why pinatay ko siya because ang willing lang akong i-bid, willing lang akong budget for testing per day dito sa Campina testing is 500 pesos. Okay, ilan tong ad set? 1, 2, 3, 4, 5. So, ibig sabihin nun, na-retire ko muna siya temporarily para mag-giveaway ko at matest ko yung ibang creatives na meron ako. Kung mapapansin nyo dito, meron ditong ad set na nagkaroon ng 16 na leads na pumasok. So, kinip ko lang siya. By the time na itong mga ad sets na to, na-reach na rin niya yung 1,000
impressions, papatayin ko na din sila. Okay? So meron ditong dalawang ad set na wala pang result. So most likely, sooner or later, 2 days from now, iki-kill ko na rin sila. Okay? So makikita nyo dito, nag-launch na ako ng bagong campaign, which is yung Validate ABO. This time, hindi na siya 100 pesos. Ang ginamit ko ng budget dito is 500 pesos. Yung binigay ko sa inyong framework, 1,000 pesos yung nakalagay doon. Pero bakit ko 500 lang nilagay yung budget? Because the audience size is small. Okay? Hindi siya ganong kalaki yung audience ko. Kaya nilimit ko din yung budget ko to 500 pesos. Kalo-launch ko lang din nito kaninang umaga. Okay? So, yung reach ko 326, yung impressions ko 334. By the time na na-reach ko na yung 1,000 to 1,500 impressions, dapat noon meron nang pumasok na conversions or na leads na hinahanap ko. Okay, ganun mo siya titingnan pagka meron kang website or meron kang landing page. Now, paano naman doon sa mga walang landing page or doon sa mga walang website? Simple lang. Ang babantayan mo lang is number of messages. Ito sulat ko dito sa anong tawag dito? Dito sa chat group natin, sa chat natin sa Zoom. Number of messages, pagka messaging campaign ka lang. Cost per message, and average or cost per lead. Cost per lead. Yan lang yung babantayan mong metrics para doon sa anong tawag dito sa messaging campaign. Ngayon, mamaya ko na sagutin yung mga nasa chat para at least Ma'am Tessa, planning to enroll digital scientist? Yes po. Later on, pwede isasend ko sa inyo yung link. Okay? So, now, yung mga nasa e-commerce naman na business, ito naman yung kailangan mong anong tawag dito? I-set up in terms of reporting. Especially kung meron kayong Shopify or meron kayong other website builder. No, pupunta kayo sa plus sign and then add other columns. And then, re-remove ko dito yung mga hindi ko na kailangan. Itong cost per link click, hindi ko na kailangan to. Itong clicks all, hindi ko kailangan. CTR all, CPC all. Itong quality ranking, engagement rate ranking, conversion rate ranking, kailangan ko to. Naintindihan nyo to nung day 2. Okay? So, itong impressions, yung move ko lang sa taas. Link clicks, CTR, link click through rate. CPM. Itong ends, tsaka schedule, tanggalin ko na yan. Cost per result, kailangan mo to. Yung views, tanggalin ko na. Frequency, result, attribution setting, tanggalin ko muna. So, unahin natin yung amount spent, pinakauna. Amount spent, budget muna pala, budget, amount spent. Susunod natin is result. Katabi ng result is cost per result. Reach, impressions, tapos frequency, cost per 1,000 impressions. Link clicks, click-through rate, quality ranking, engagement rate ranking. Tapos lagyan natin landing page view. Landing page views, ito. So katabi dapat ito ng link clicks. Tapos ang susunod natin is adds to cart. Okay, tanggalin natin to. Tanggalin natin yan. Katabi yan ng click-through rate. Okay, susunod natin is payment, ads payment info. Yan, check muna natin. Ads payment info, tapos purchase.
purchases. Tapos make sure lang na sa purchases i-add nyo yung value. Okay? So tanggalin natin tong mga to. Tanggalin natin mga yan. So purchases conversion value. Tapos yung pinakadulo niya is ROAS. Kung sa e-commerce kayo. So total. Uncheck ko lang yan and then click apply. Tingnan natin kung tama na yung pagkasunod-sunod. So umpisahan natin dito, budget, no? So we are utilizing or we are using the ad set budget. Pag chinek mo yan, hindi mo makikita yung budget dito sa labas kasi I'm using an ABO setup. Pag CBO, lalabas yung budget dito at saka mo makikita yun dito. So I'm only testing, kaya wala pa kayo nakikitang CBO. Pag pumunta kayo sa ad set level, tsaka nyo lang makikita yung budget. Okay, so ngayon, budget, amount spent, no? This month muna tayo. And then amount spent, results, cost per result, reach, impressions, frequency, CPM, link clicks, landing page views, click-through rate, adds to cart, add payment info, purchases, purchase conversion value, tsaka ROAS. Okay. So let's go here sa Facebook Ads Library. Facebook Ads Library. And then let's go to ito. Makikita nyo dito yung mga competitors ninyo kung saan po sila ano yung mga ads na active nila. So let's say for example, punta tayo sa Nike or Adidas pa lang. Adidas, ito, tingnan natin kung ano yung niraran nila na ads. Brazil, Italy, United Kingdom, wala. So, try natin Nike siguro. Ito siya, no? So, hanap tayo nung merong install na kasi yung call to action niya eh. App install siguro yung ginagamit nila dito. Ito, learn more. So, ito, learn more. So, halimbawa ito, dumaan sa newsfeed mo yung sponsored post ni Nike. Makikita mo na nag-a-add sila kasi merong sponsored. Pagdaan ng ad sa newsfeed mo, lalabas yun dito sa reporting column mo as reach. Ito po yung data na makikita mo na nagkaroon ng reach. Na-reach yung, may na-reach na tao yung ads mo. So, lalagay yun dito sa column na yun. And at the same time, magiging impressions na rin po siya. The thing is, pag kinompute nyo to, pag tinotal mo tong, pag chinek mo yung number na to, yung reach versus impression, automatically, mataas talaga ang number of impressions. Bakit? Kasi it's the same audience that have seen your ad more than once, no? So, makikita mo dito, 21,849 yung impressions, but the reach is only 11,621. Ibig sabihin nun, almost or half of these people na na-reach ng ad mo have seen your ad more than once, kaya po ang makikita nyong frequency dito is 1.88. So out of 21,000 or ano pag minus mo to 21,849 minus 11,621. Ayun, 10,225 doon ang nakakita ng ads mo more than once. Okay? Kaya nagkaroon ka ng frequency na 1.88. Ngayon, ang chine-charge sa'yo ni Facebook per 1,000 impressions, ito yung 1,000, ito yung impressions natin, di ba? Ang sine-charge sa'yo ni Facebook is 322.01 per 1,000 impressions. Ako pala, chine-charge ako ni Facebook ng 322 pesos and 1 cents per 1,000 impressions. Ngayon, paano mo babasahin yung data? Out of 21,849 impressions, sorry, nag-click eh. Out of 21,849 impressions, 390 doon ang nag-click doon sa link ko, papunta sa landing page na niraran ko. Ulitin ko. Out of 21,849 impressions, 390 doon lang nung 21,000 ang nag-click sa link ko.
And only 260 people have successfully landed on the page. Okay? Kaya nga nagkaroon dito ng landing page views. Pansinin niyo yung pagbagsak ng data from 21,390 na lang yung nag-click, bumagsak siya sa 260, ibig sabihin niya nag-drop off out of 390 na nag-click minus 260, meron dong 130 na katao na nainip. Hindi na inantay na mag-load yung page ko. Kaya 260 na lang yung recorded na number of landing page views ni Facebook or ni Meta. Now, if you do the math, 390 divide it by 21,849, that's 1.78% click-through rate. Ibig sabihin nun, only 1.78% of 21,000 ang nag-click doon sa link mo papunta doon sa landing page. Okay? So again, babalik ako dito. Lumabas sa newsfeed ko, naging na-reach ng ad ko yung tao na to at the same time impression. Pag-click niya sa learn more na button, then that will be recorded as link clicks. Nag-load, sorry. Ano yun? Learn more. Eto, dinala niya sa page. Dapat nito supposedly landing page. Pero most likely page yung nilagay nila sa ad nila, yung link ng page mo, nung nila. Sa install na ako, saan ba ito mapupunta? Ayun, dito sa App Store. Hanap tayo ng merong website. Yung madadala tayo sa website. Teka lang, hanap ako dito. Nike, tingnan natin sa Adidas. Ito, send message to. Puro send message. Ito, Adidas PH yan. Ito, learn more. Okay. So, ito medyo maganda-ganda example. So, again, pag kinilik ko tong learn more, that will be recorded as link clicks. And then, kapag... Putik, ba't dito ako dinadala sa page nila? Teka. Oo nga, no? Puro page. Wait lang, ha. Dapat nito may website man lang. Ito, shop now. Ito. Ayan. So, okay. So, ibig sabihin, nag-load yung product page, mara-record siya as landing page views. Ito na siya. Okay, so na-record na yung click-through nun. And then, itong add to cart, para ka lang na din nag-add to cart sa Shopee mo pag bumibili ka sa Shopee. So, let's say 3.5, tapos add to bag. Pag kinilik ko yung add to bag, same lang yun as add to cart. Tapos, view bag. Then, check out. No? Pag kinilik ko yung check out, kulang pala to, dapat meron tong initiate checkout. So, or checkout initiated. Check out. Yan, checkout initiated. Katabi nung dapat nito ng ano yun? Ads payment info. Sa baba tong ads payment. Ayan. So, ayan. Add to cart, checkout initiated. Makikita mo dito dahil nag-try ako mag-checkout. Ayan, checkout initiated. Tapos pag nilagay ko yung information ko dito, yung email ko, yung address ko, etc. Then, ito halimbawa, ilagay ko dito yung email address ko. Kinumpleto ko yung information na to, address, etc. Magre-record yun as ads payment info. Add of payment info. No? So, yan. Pag kinumpleto ko yan,
eto na siya, lalabas na siya dito, yung record na yun. Then kapag kinumpleto ko yung purchase ko, halimbawa, nag-checkout na talaga ako, itong 4,165 na amount, lalabas yun dito sa purchases conversion value, and then mara-record yun as one purchase. Okay? One purchase, and lalabas doon yung purchase conversion value. Now, itong ROAS, ibig sabihin ng return on ad spend, makakalculate siya versus dun sa total revenue na nakuha mo, 4,165. Let's assume na nakabenta tayo ng isang sapatos, 4,165. Tapos nag-spend tayo ng, let's say, 1,000 pesos. No? 4,165 divided by 1,000 pesos. Ibig sabihin nun, ang ROAS mo is 4.16. Ibig sabihin, 4 times bumalik sa'yo yung ad spend mo. Okay, ibig sabihin nun, yung ROI na tinatawag. Now, may nagtatanong, Coach, kailan ko ba papatayin yung ads ko? No? Kailan ko siya ipopost? Kailan ko siya scale? Depende yon sa ideal cost per result, no? Pag-uusapan natin yung tomorrow, what is your ideal cost to acquire a customer? So in this scenario, nag-spend tayo ng 1,000 pesos, 'di ba? Sa total ad spend natin, nakakuha tayo ng revenue ng 4,165. Ibig sabihin nun, it cost me 1,000 pesos to acquire one customer. Now, if this is the amount I am willing to pay for every customer na papasok sa landing page ko or doon sa website ko, then ito yung amount na babantayan mo. Okay? In my case, nagle-lead generation ako. What is the ideal amount per lead na willing akong bayaran? For now, siguro, dahil nagte-test pa lang ako, I am willing to pay at least 100 pesos per lead. But for now kasi, hindi pa ganun ka-solid yung data ko. Kinumpute natin kanina, 8,955.56 total ad spend divided by 45 leads na pumasok, lumalabas na 200 or 199.012 or 200 pesos yung average cost per lead ko. For now, mataas pa siya, pero sooner or later, ang hahabulin ko dito I am willing to pay 100 pesos for every lead na pumapasok. Then that is the amount na babantayan ko. Anything beyond 100 pesos is already expensive for me. Doon ako magde-decide na okay, pangpatay na to, pang-scale to. Pag nagkaroon ako ng cost per lead na 50 pesos, maganda na 'yon para sa akin. Okay, again, sino magse-set nung cost na 'yon? Ikaw as an advertiser, ikaw as business owner. Hindi ko control yung ideal cost mo. I can only speak for myself. Pero pag ako nag-run ng ads mo, for those media buyers na nandito, lagi niyong tatanungin sa client niyo, Sir, Ma'am, what is your ideal cost to acquire a customer? Pag-uusapan natin yung tomorrow, ika-calculate natin yun, kukumpute natin yung budget ninyo versus doon sa cost to acquire a customer. Pag na-determine ninyo kung magkano yung cost to acquire a customer, then yun yung magiging benchmark mo to run your Facebook ads. So, question and answer tayo. Unahin ko na si Sir Jigs or si Sir Miguel para dulo. In your experience lang, coach, sa real estate, what are sample figures ng ideal cost per lead nyo po? Dito sa Pilipinas kasi, sa US pala, no, US real estate, depende po yan sa client nyo, Sir Miguel, kung magkano yung willing siyang i-bid per lead. Tatanungin mo yung client mismo. Sasabihin mo, Mr. Client, we have spent $10,000 this month and we were able to acquire 150 leads. So if you were to do the math, $10,000 yung na-spend natin divided by 150 leads,
So ang average cost per lead mo, Mr. Client, is about 66 peso, $66.66. Is it okay for you? Pag sinabi ng Mr. Client na okay, that's a good amount to spend dito sa platform, then that should be your benchmark moving forward as a media buyer for your client. Okay? Unahin ko yung mga nasa taas para hindi in fairness ng mga nasa taas na nag-message kanina. Ano yun? Coach, ano pong meron po sa digital scientist ninyo? Ito si Ma'am Tessa. Digital scientist course, this is going to be a lifetime membership. No? Para hindi ka na mag-enroll kung saan-saan, lifetime na kitang tuturuan. On-time payment lang naman. For only 10,499. Sorry guys, tapos na yung promo ko na 6,499, nag-end na po siya. So wala na po siya, wala nang extension. So 10,499, expert level, you will get all my courses plus lifetime membership na po siya. You can ask unlimited question anytime you want. We have a bi-monthly coaching sessions every month, live training just in case may mga tanong ka doon sa mga lessons na panood mo dito sa courses ko. So yun po yung lifetime support ko na ibibigay sa iyo only for 10,499.99 one-time payment only. Yun po yung kasama nung digital scientist, and also access to exclusive digital scientist GC wherein you can ask questions. Andito yung mga classmates mo na nasa loob ng GC. Okay, so yun po yung mga benefits ng digital scientist course, Miss Tessa. Okay, next, si Sir Miguel, patay na po ang mga di magandang ads kaya bumaba ang ano? Patay na po ang mga di magandang ads kaya bumaba CPL. I'm not sure about your question, Sir Miguel. Pero yes, over time, mag-shrink talaga yung cost per lead nyon. Kaya pag pinatay mo over time, yun mag-shrink yung cost na makikita mo sa ads manager. Pero bago mo patayin yun, dapat makita mo yung last 7-day period tsaka yung 30-day period. I'm not sure kung nasagot ko yung tanong mo, Sir Miguel, but if you can expand it better. Real estate din po ako, new agent as in-house, kaya nga enroll ako here. First time ko po ng first book ads. Sobra thank you po for this knowledge. Malaking tulong po. Maraming salamat din po, Miss Neri. Miss Remy, hello po, Coach. Pwede different yung iset na budget for various ads under the same ad set? Pwede naman, depende nga po sa willing kayong i-bid. But for now, ako ang ginagamit ko 100 pesos. Yun po yung kasama dun sa training ko na 100 pesos Facebook ad strategy framework. Provided coach naka-setup yung pixel, di ba? Yes, Jig Suarez. Clarify ko lang, Jim Moriarty, do you do the testing naka-CBO, then pag may winning na, create new campaign din? Baliktad po. Ang ginagawa ko, Sir Jim, I use ABO for testing and I use CBO for scaling. No? And then I create two campaigns, isang CBO validate campaign. Actually nandoon yan sa binigay ko sa inyo na anong tawag dito? Na PDF. Pag pumunta ka dun sa forum, pag pumunta ka sa forum, pag search mo dito 100 pesos. Ito. So, then pag kinilik mo yung download, nandito yung tinuro ko yung dito. Ito, yung validate campaign. Sa validate campaign, TOF scaling validate ABO, tapos TOF scaling validate CBO. So may tig 1,000 na budget yan. Tapos mamimili ako dyan kung alin sa dalawa yung nagbibigay ng ang tawag dito ng mas magandang result. So I can send it over here again. Send ko lang dito. And pwede yung i-download for free. And better if you want to join live training so that I can show you how it's being done.
Kasama ba sa Pixel Setup yung 5-day challenge, Coach? Hindi po. Sa Digital Scientist lang po, Sir Jigs. Sir Lawrence, sorry if I ask this, but para saan ulit yung A/B testing? A/B testing, Sir Lawrence, is for you to identify which of the combination ah, nung, nung result na hinahanap mo. Let's say, for example, you want to test an ad combination, which is an image using copy 1, headline 1. Then you create another ad set or create another ad using the same image but different copy and headline. And then you click the A/B test doon sa ad set or doon sa campaign level, depende kung campaign yung tinetest mo, kung ad set yung tinetest mo, di nasa ad set level. Then you run it for about 3 to 5 days and see which one of them works best. Yun po yung A/B test na tinatawag. Okay? So, Miss Ann, sir, okay lang po ba na if cost per messaging namin is 2 to 3 pesos lang? Masasagot ko yung tanong mo, Miss Ann, tomorrow. Kasi mas gugustuhin ko magbayad ng 50 pesos cost per message or cost per lead, 100 pesos cost per lead kung quality yung pumapasok. Kaysa naman nagbabayad ako ng piso, 2, 3, pero ang kausap ko, nuno sa punso. Wala akong kausap na matino. Kamukha nung pinakita ko sa inyo kanina, ang kausap ko, ibang lahi, hindi Pilipino. So, mas gugustuhin ko magbayad ako ng mas mahal kaysa ang kausap ko hindi naman bibili. Okay? Masasagot ko yung tanong mo, Miss Ann, tomorrow. Make sure to join the live training tomorrow para alam mo kung ano yung ideal cost per message mo. Okay? Kay Hernandez, Coach, ano pong suggested columns for real estate or everything that you take po? Hindi po applicable sa inyo, kay Hernandez, yung huli kong pinakita, pang e-com lang po yon. Yung pang real estate po, yung binigay ko kanina. Number of messages, cost per message, and ano yun? Number of message, cost per message, and ano kami? Nag-ano na yung ano ko? Nadoble yung ano ko, nadoble yung anong tawag dito? Mali. Yung cost per message tsaka cost per lead, pareho lang pala yun. So, number of messages, cost per messages, and quality of messages. Sorry, mali yung ano. Quality of messages. Yan. For real estate. Yung tatlo na yan, yan lang. So, very straightforward. Pero, kapag meron kang landing page kay Hernandez, kailangan mo yung mga click-through rate na yun. Pag-usapan natin tomorrow. For e-com, do you still use Advantage Shopping for top of the funnel? Yes. I usually test Advantage and the manual and see which one of them works best. Miss Marie, pwede po ba mag-sample ng run ng page gamit yung ano? Pwede po mag-sample mag-run ng page gamit ang page ko? Yes. Normally, doon naman talaga sa page nira-run. Or baka ang sinasabi mo is yung personal profile mo na kinonvert mo sa page. Baka yun yung tanong mo. Si Sir Lawrence, thank you. You're welcome, Sir Lawrence. Sir, ginagawa ko po is I put 3 to 4 headings, 3 to 4 primary text per ad. Dapat po ba isa lang per ad to determine which works? Yes, preferably. Meron kasing tinatawag na 322 or 322 na ads. Kaya lang, ang problema kasi doon, hindi ko nakukuha yung post ID. Kailangan ko yung post ID para doon sa accumulation ng anong tawag dito? Ng social proof. Ang ginagawa ko lang is one ad set, one ad, 100 pesos. Yun lang. Tapos, isang combination lang. No? And then, kung gusto ko ng another combination, just duplicate the same ad set and make the changes. Si Chris, hi coach, sa audience testing campaign na may 3 ads. If 7 days wala pa din result yung
Yung bang 2 to 3 only ad one has results. Can I launch a campaign with ad set 1 and 3? Pwede naman, yan 1K daily budget, pwede naman po, ah, Chris. No, kung mataas yung daily budget mo, so be it, no? Pero meron akong ipapa-realize sa'yo, hindi ko alam kung Sir Chris o Miss Chris, no? Ipapa-realize ako sa'yo. Imaginin mo, Miss Chris na lang, yan. Imaginin mo, Miss Chris, meron kang 10 ad creatives, no? Yung 10 ad creatives na yun, budgetan mo ng bawat ad set na tigwa ₱100. So, ibig sabihin, technically, meron kang 10 ad set na nagra-run na tigwa ₱100. 'Pag tinotal mo yun, ₱1,000, tama? Sa ₱1,000 na yun per day na tigwa ₱100 per ad set, 'pag ni-run mo ng 7 days yun, ₱7,000, tama ba? Check mo kung tama yung calculation ko. Kung ₱1,000 per day, yung budget mo times 7 days, that's ₱7,000. Pero kung meron kang 1,000 per day per ad set o isang ad set lang yung tumatakbo, tapos per ad set merong 3 to 4 ads ang nakalagay dun. Imaginin mo with the same amount, ₱7,000, 3 hanggang 4 na ads lang yung na-test mo. Sa 1,000 sa ₱7,000 mo in total for 1 week. Samantalang, if you divide that ₱1,000 into 10 different ad sets, and each ad set merong tig-isang ad, o di 10 ano, 10 ad 10 ad creatives na agad ang na-test mo in the span of 7 days. Na-gets? Ulitin ko, may ₱1,000 ka na budget per day. Sa ad set na yon, nilagay mo lang yung 1,000 na yun, nilagay mo lang sa isang ad set. Nag-test ka ng 3 to 4 ads per yung sa ad set na yon. Pag binultiply mo into 7 days, 7,000. After 7 days, 4 na ad set lang, apat na ad creatives lang ang na-test mo. Samantalang, if i-divide mo yung ₱1,000, by the end of 7 days, 10 ad creatives na agad yung na-test mo. Make sense? Okay? So, hopefully na-gets mo yung ibig kong sabihin. Coach, can you show us how to amend po yung budget ng 2 ads under same ad set po? Hindi ka po mag-a-amend, hindi ka mag-aano ng ano sa ad level, Miss Remy. Sa ad set ka po mag-aano, mag-i-increase or magde-decrease ng budget. Dalawa lang 'yan, campaign level or ad set level. Doon ka lang mag-aano. Sa ad level, dito, tingnan mo, So, halimbawa itong LP leads testing, punta ko dito sa ad set level. Halimbawa, gusto kong increase 'to ng ₱200. I-click ko lang yung pencil, tapos papalitan ko ng budget, ₱200. Yun, gano'n siya. Okay? Jim Moriarty, sa testing phase, let's say pangit ang result, do you change the audience or change creatives? Sir Jim, ganito. Anong tawag dito? Do you change the audience or do you change the creatives? Kung alam mo sa sarili mo na defined yung audience mo, ibig sabihin, ito pinakasimpleng logic. Nagbebenta ka ng sapatos. Technically, pwede mo nang select diyan Michael Jordan basketball. Sapatos na pang-basketball, So technically, Michael Jordan, Kobe Bryant, interest na basketball. So, alam mo agad na tama na yung audience mo na tina-target. Automatically na yun. Okay? Now, magpo-focus ka na ngayon sa ad creatives. Kasi defined na yung audience mo, Unless otherwise, meron kang mga audience na mahirap talagang hanapin sa Facebook. Let's say for example, geologist o kaya chiropractor o kaya
ano pa ang mga ano, mga kakaibang profession, mga geodetic engineer, mga tipong gano'n. So, do'n talaga magte-test ka between audience and ad creatives. Kasi hindi pa define yung audience, eh. Hindi mo pa alam kung anong audience yung nagwo-work. So, pero kung define mo yung audience, just select the interest or demographics and focus on your ad creatives. Okay? Ang dami ng nasa ilalim. For 100 pesos per ad set audience testing, do you use just one creative? Yes, one creative per ad set. Sir G. Moriarty. One ad set, 100 pesos, one ad creative. No? Ganun lang siya. Ipakita ko sa iyo ulit. Ayan oh. So, this is how I name my ad set. Naming convention ko sa testing, TOF conversions, LP leads testing. Pagdating ko sa ad set level, I name it very smooth and ano lang, simple lang. All interest stock 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tapos pag maglo-launch ulit ako ng bago, ayan, kamukha nito, yung number 12, pag sinelect mo yan, no, isang ad lang yun nandiyan dyan sa loob. Yan, tapos kung maglo-launch ako ng bagong ad, duplicate ko lang yan, 100 pesos, bagong ad. Okay? So, yun. Ano pa ba? Yung FB page ko, pwede ba yun gamitin as portfolio business name? Hindi po. Tinuro ko na po yan, Miss Neri, by nung day 1. Balikan mo yung day 1 natin. Magkaiba ang business portfolio mo doon sa Facebook page mo. Columns for motorcycle repair, go for lead generation, GN. What's your minimum number of audience for testing? 2 million to 10 million or mas malaki pa? Better. Christine po. Ayan, babae pala, Miss Christine. Sample how to run a page sa car sales agent. Yung lead generation po, Miss Marie, go for day 3 natin, how to set it up. Yun na po yun. Yung day 3, nandoon po yung lesson. Kung wala ka kahapon, so pwede mong balikan yung ano. Sa testing po ng audience, ilang demographics or interest po ang ilalagay? Preferably nga 2 million to 10 million audience size, no? Or better, mas malaki. Okay? So yun lang guys, maraming salamat for joining Coach Bag online course, sales campaign, no? Yes. Or lead generation, pwede naman. Do you use audience layering or just one interest per ad set? Hindi na. Sir Jim Moriarty, hindi na ako nag-layer. Just throw the defined audience, kung defined naman yung audience ko, and then let Meta do the thing for you. Pwede makahingi ng mga videos presentation nyo. What do you mean videos presentation? Hindi ko gets, Miss Annelyn. Kung gusto mo ng mga videos, punta ka lang sa page ko, Miss Annelyn. No, Facebook page. Punta ka dito sa Digital Homie na page. Punta ka dito sa more. Nandito yung videos. Tapos marami akong free resources dyan na pwede mong panoorin. Yan, kung yung mga presentation na hinahanap mo, ito yun. Panoorin mo lang mga videos ko. Free yan. Actually, yung mga part ng mga course ko nandito na rin. Binigay ko na for free dyan. Kahit hindi ka na mag-enroll. Panoorin mo na lang yan. Marami kang matututunan dyan. Okay, thank you so much guys for joining. Maraming salamat for joining tonight and I'll see you tomorrow. Ang discussion natin is how to use the Facebook Ads Calculator. Maraming salamat guys and I'll upload this video doon sa ating dashboard. Thank you and have a good night. Bye-bye.